para po sa pagbabasa ng ating teksto sa umagang ito. Our text ay nasa Acts chapter 8. Acts 8 verses 4 to 25. Sige po. Acts 8 verses 4 to 25. Hear now the word of the Lord. Now those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip. And when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him, from the least to the greatest, saying, "This man is the power of God that is called great." And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip. And seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Now, when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, "Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought that you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent, therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity." And Simon answered, "Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me." Now, when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Last Friday, nung nakaraang Biyernes po, dun lang po na-celebrate nung school nila Marcos and Yuan yung United Nations Day. I think sa mga teachers, alam po nyo na we are celebrating the United Nations Day. Nauna na, dapat I think October po ba yun? So kami, sila kila Yuan, because of the earthquakes, yung governor po sa Laguna ay hindi pinapasok physically yung mga lahat sa school. And then may mga cancellation because of the typhoon. So minove po, no? And then the celebration of the United Nations Day, nagko-costume po yung mga bata, no? Nagpe-perform po sila ng mga whatever performance mga dance. So, yun po ay
Nakakatuwang tignan. Pero dun sa school, I don't know kung sa iba ganun din po. Ang galing ng mga ginagawa nila. Minsan sa Philippines, may mga karatula po sila. Raising the concerns. For example, corruption, delayed, ano tawag dyan? Judgment, yung mga ganyan. Poverty, sa Ukraine war. So ang ginagawa po, at least dun sa nangyari, hindi lang awareness na hindi lang tayo yung tao sa mundo. Hindi lang mga Pinoy ang tao sa mundo. Meron din syempre Chinese, taga-Afghanistan, and everywhere. So, physically, nakikita mo na parang nagsasama-sama yung mga nations through their costumes. But another thing, nagbibigay ng awareness kung ano yung nangyayari sa ibang bansa. Akala natin yung corruption natin dito is sobra-sobra. Sa Africa, ganun din po. India daw, sabi ni Nanay Mary. And other places. War pa nga po. Can you imagine yung mga bata, lumalaki throughout their lives in Middle East, let's say, na namumuhay na sanay na sa patayan. Sanay na nasisira yung mga hindi alam saan kukuha ng pagkain. Hindi rin nakakakaroon ng tamang education kasi hindi sila makapag-gather for school. So these are like what's happening in the world. The celebration last Friday ay ma-appreciate po natin, at least dun sa school, na nagkakaroon ng ganong klaseng perspective na hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Mahalagang lumawak ang paningin natin dahil ang puso ng Diyos ay abutin ang bawat nasyon. Now, for us as Christians, or actually not Christians, the God who created the whole world, because of the fall, nasira yung buong mundo dahil sa kasalanan, nangyari po ito. Part of the curse. Hostility toward the creation and towards each other. Toward God. No? Pero ang nais ng Diyos ay hindi pabayaan ang mundo, kundi abutin ang buong nasyon. Simula po kay Abraham yung promise na yun, nag-extend that all nations will be blessed through your family. And now, Jesus, when He ascended back to heaven, sitting at the right hand of the Father, nagbigay siya ng komisyon sa mga apostol to go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you, and lo and behold, I will be with you through the end of the age. Now, in Acts, ito na po yung isinasagawa ng mga disipulo. Pero, makikita po natin dito yung kaparaanan ng Diyos para maganap po ito. Pero dito po sa ating binasa na mismo, lumalabas na po na nagsisimula na yung pag-scatter through the preaching of the word sa labas ng Jerusalem. Kaya sa mensahe sa ating teksto ngayong umaga, pinapaalala rin sa atin bilang kawan na hangarin natin na tayo ay gamiting instrumento ng Diyos para sa Kanyang dakilang plano ng kaligtasan sa labas ng ating simbahan, which is sa ating komunidad, at kahit sa labas ng ating bansa. Gagaya po muli ng mga mananampalataya dito po sa teksto, sinasabi po sa atin din na tayo po ay kabilang sa tawag na ito, na maihayag ang ebanghelyo sa labas ng simbahan at sa labas kahit ng ating bansa. Ang salita ng Diyos ngayong umaga ay nagsasabing, ito po yung central na mensahe, the gospel and its ministry are not bound to certain men, but entrusted to appointed men. Dalawa po yung sinasabi dyan. Actually, isang katotohanan, pero dalawang makikita po natin din. Yung ebanghelyo at yung pagbiministeryo ng ebanghelyo
ay hindi po limitado sa mga partikular na tao lang. Dito po, the Hellenist, sabihin na lang po natin hindi mga apostol ang mga nanguna na rito. Sila Philip, si Stephen, nagsimula si Stephen, sumunod si Philip, na mga deacons, right? And they are Hellenists. Hindi talaga sila, sabihin natin, by birth Jew, or hindi talaga sila naka-experience ng Jewish life, but they are somehow Jew. Ginamit si Philip, ibig pong sabihin, yung ministeryo ay hindi lang partikular sa mga Americans lang, sa mga Europeans lang. Kahit tayo mga Pinoy, ay kayang gampanan yung tungkulin ng ministeryo. Yun po ang punto. Pero, kailangan ding maintindihan natin na hindi ito basta ipagkakatiwala ng Diyos sa kahit sino lang. Katulad po ni Simon dito na nagnanais na mapasa kanya rin yung pagbasbas ng banal na spirito, akala niya basta gagawin lang yon. No, hindi. You do not have a right heart. Kinakailangan ng faithful men sa gawain din pong ito. Another thing, yung pagbasbas din ng banal na spirito, matututunan natin later, ang gumawa muna si Pedro at si Juan, mga apostol. Hindi po basta si Philip yung nakapag-impart ng Holy Spirit. Although, nagbaptize po siya. So, merong particularity pa rin sa mga inatasan na may basbas yung pagmiministeryo. Pero everyone can be used by the Lord regardless of gender, race, or any community para maibahagi yung ebanghelyo, gagamitin po ng Diyos. In-explain ko lang po itong message natin in light of our text. Sa mga bata, okay, ito yung message that you can write. Simplified, sabihin natin, the gospel is for all and for the faithful. The gospel ay para po sa lahat at para din po sa mga mapagkakatiwalaan, sa mga matatapat. Particularly sa pagmiministeryo din po nito. Tatlong katotohanan, kuha nyo na, the gospel is for all and for the faithful. Tatlong katotohanan ang pinapahayag nito. Ito po. Una, play of words lang din ang ginawa ko dito. Una, the gospel beyond certain men. Kasi po, hindi lang basta mga apostol ang nakagawa ng pagmiministeryo. At hindi lang sa Jerusalem, sa Samaria din po pala. Okay? That is verses 4 to 8. Second, the gospel beyond certain men. Okay? Bagamat si Simon po ay nagkaroon ng maling intensyon kinalaunan, nabaptize pa rin po siya. Lumalabas po na kahit siya ay tinitignan niya yung sarili niyang great, sabi po dito, napaluhod po din siya kay Jesus. Ang dating, picture ko lang po yun, no? Ibig sabihin, napasuko din siya kay Jesus kahit mataas yung pagtingin niya sa sarili niya. So walang tao na sabihin natin, ay, hindi yan maniniwala. Huwag na natin share ng gospel yan. Matigas ang puso niyan. Wala pong matigas na puso sa Diyos. Wala tayong pwedeng piliin. Pangalawa, the gospel bound to certain men. Ang punto po naman dito ay yung pagmiministeryo ng ebanghelyo ay partikular din po sa mga gagamitin ng Diyos. Okay? Kasi for example, si Simon, kala niya, ganun-ganun lang yung ginagawa ng mga apostol. Ay, ibigay mo rin sa akin yung kapangyarihan niyan. Akala niya through, di bribe yun eh. Gusto niyang bilhin yung kapangyarihan. Akala niya ganun lang. Hindi ganun yung kaparaanan din ng Diyos. Kaya bibigyan nating pansin po yun. Now, for the kids, sa mga bata, susulat po tayo, no?
Ilagay nyo yan sa parang headings ba or outline. Una, ang punto ay others. Pangalawa, individuals, mga partikular na tao. At pangatlo, ministers. Yung gagamitin para ma-ministeryo yung ebanghelyo in its, sabihin natin, appointed way. Okay? Others, individuals, and then ministers. Yan. Magsimula po tayo, of course, sa umpisa, which is the gospel beyond certain men. Dito po sa chapter 8, ito po ang masasabi ko po yung chapter 8, para siyang Pandora's box. I don't know kung tama po yung understanding ko sa Pandora's box. Para siyang box na simple, pag binuksan mo, ang dami palang laman na makikita natin dito. The way I see it, pagdating po sa chapter 8, sa tala ni sa ad ni Lucas, nabigyan na tayo ng summary or picture, overview of what will happen hanggang sa dulo ng Acts. Dito po na ilunsad yung paglawak ng kaharian ng Diyos. Kasi po, sa mga unang parte ng Acts, kung paano po na i-testify yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa Jerusalem. Marami pong naniwala sa Ebanghelyo na si Jesus ang Kristo sa Jerusalem. Pero yung paglabas ng ministeryo ng Ebanghelyo, nagsimula po dito sa chapter 8. Una, ang katapatan ni Stephen sa pagdepensa sa katotohanan ng Ebanghelyo ay nagdulot ng matinding persekusyon sa buong kawan sa Jerusalem bilang kaparaanan ng Diyos para maipahayag ang Ebanghelyo sa labas ng Jerusalem. In chapter 7, nagsalita po si Stephen, pero doon din sa chapter na ito, pinatay si Stephen. Because of that, na-threaten yung church na sila rin po ay isusunod, nahuhulihin. Si Saul, ang parang nagbibigay ng license, sige, authority, para patayin o hulihin yung mga Kristiyano. Again, because of what happened kay Stephen, naglunsad po ito ng paghayo ng mga mananampalataya, ng mga disipulo sa labas ng Jerusalem. Because of the persecution. And because of that, nagsimulang maihayag ang Ebanghelyo sa labas ng Jerusalem, partikular saan pong lugar? Sa Samaria. And if you will go back sa sinabi po ni Jesus, you will receive the Holy Spirit and you will begin, if I'm not mistaken, to teach in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Yun po yung parang tema ng Acts Paano lalawak yung kaharian ng Diyos to the proclamation of the gospel. Kaya nga po yung title din ng series natin, Gospel Proclamation. Yun yung picture ng Acts In chapter 8, nagsimula po yung paglawak outside of Jerusalem. Jerusalem is in Judea. Now, outside Judea. Sa punto ring ito, ginamit rin ni Lucas si Stephen para simulang maipakilala si Saulo o Paul na siyang higit na magpoproklama ng Ebanghelyo at higit na magdurusa sunod kay Stephen sa malawak na mundo ng Gentiles. Ang punto ko po rito, si Saul, yung greater Stephen. Nakuha po ninyo. Si Stephen, in his deep understanding of the scripture, ay naipahayag na si Jesus ang Kristo. Because of his defense
of the gospel narrative or truth, siya rin po ay pinersecute. But after a brief story of Stephen, ay yung extension ng ganitong klasing tao sa katauhan naman ni Saul, katauhan ni Pablo. And the rest of Acts after this chapter ay kung paano ginamit si Paul. At hanggang sa dulo, kung paano na-execute, ma-execute si Paul. Kaya Pandora's box yung chapter 8. Makikita na natin, ito na yung nilalaman ng mga susunod. Pinortray ni Stephen yung mangyayari sa church at yung mangyayari sa persona ni Saul, which is si Pablo. Ayan po yung maintindihan natin right from this chapter. Sa verses 4 to 8, basahin po natin. Now those who were scattered went about preaching the word. Yung mga nag-scatter, particularly, nag-preach daw po ng word. Hindi lang basta tumungo kung saan. Philip went down to the city. In particular, isa dito si Philip. Pumunta daw po sa city of Samaria. Hindi sa Samaria, sa syudad. Sa isang syudad, actually. Yun po yung isang precise po dito. And proclaimed to them the Christ. And the crowds, with one accord, paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits, mga sinapian ng masasamang spirito, crying out with a loud voice, came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. Yung mga may kapansanan ay gumaling. So there was much joy in that city. Direktang tinukoy ni Lucas, sabi po dito, na nangaral po ng salita ng Diyos yung mga disipulo sa labas ng Jerusalem. At isa nga po rito, si Philip, in particular, tumungo siya naman sa Samaria. So, yung pag-scatter ng mga disciples, hindi lang lahat pumunta sa Samaria. Others went kung saan man pumunta, downward siguro sa susunod po dito yung Ethiopian eunuch papuntang Ethiopia or sa Gaza, through Gaza. Pababa, yung iba pataas. Si Philip sa next town, which is Samaria, or next city. Nakinig ng mabuti, sabi po dito, ang mga tao roon. Sa kanya, sa kapahayagan ng katotohanan, nasabi si Jesus ang Kristo, pinapahayag po niya yon, kalakip ng mga mirakulo. Kasama po ng proklamasyon ay yung pagpapagaling po ni Philip and yung tinatawag na exorcism, yung pag-alis ng mga banal na spirito, mga masasamang espiritu sa mga tao na sinapian. And during that time, kahit po sa kapanahonan natin ngayon, may mga ganitong nangyayari, hindi po maayos yung taong yun. Para mawala yung spiritong yun na masama at maging normal yung taong yun, ay tunay na kasiyahan sa mga taong naroroon. Napahayag si Jesus na totoo siya dahil kahit yung masasamang spirito sumusunod sa ngalan niya. Sa ngalan ni Jesucristo, gumagaling. Kaya marami pong na-persuade, sabihin natin, nanampalataya sa kapahayagan ni Jesus at pagpapagaling na ginawa po ni Philip. Mas binibigyang diin dito sa teksto, hindi basta ang pagsulong po ng ebanghelyo. Kasi they are scattered, preach the word, yes, kundi ang itinakdang pagsulong nito sa mga taong kaiba sa pananampalataya ng Israel na ginampanan ng ibang mga tao bukod sa mga apostol. In particular, yes, nag-scatter po yung mga disciples at naghayag sila ng salita ng Diyos.
The point here is, nagsimula na pong magministeryo yung ebanghelyo sa labas ng Jerusalem at gamitin hindi lang yung mga apostol. Si Philip and others are already being used as instruments for the proclamation of the gospel. So, yun po yung punto na pinupunto po rito. Nabigyang testimonya ang kapahayagan ng katotohanan na si Jesus ang Kristo sa mga Samaritans. Familiar po ba tayo sa mga Samaritans? Anong story ang alam nyo sa Bible patungkol sa mga Samaritans? The Good Samaritan? Tama po yun kasi ang tumulong pa doon sa taong Hudyo na nasa daan ay Samaritano pa, magkaaway sila. Yun yung totoong neighbor na pinapakita sa parable. Another thing, the Samaritan woman in chapter 4 of John ay tumungo roon si Jesus kahit alam ni Jesus na magkaaway yung Israel at Samaria. Ang katotohanan po, hindi bate ang Israel at Samaria. I don't want to cause something. Tayo po, tutungo sa West Philippine Sea. Yun ang tamang pangalan, di ba? West Philippine Sea. Para magbahagi ng gospel. Then titirahin tayo, di ba? Ganun po yung pwedeng height. Pero yung mga Samaritans ay umaasa rin po sa Mesiyas. Kasi in Deuteronomy 18:18, sinabi po ni Moses, another prophet will rise also like me. He will do great wonders also. Umaasa sila doon sa sinabi ni Moses sa prophet na yon. Kaya nga po sa John chapter 4, sinabi ni Jesus, sinabi nung Samaritan woman, we Samaritans worship in this mountain, you worship in that mountain, saan ba dapat mag-worship? And then we are seeking for the Messiah, sabi ni Jesus, I, the one who speaks to you, am He. Ako yung Mesias. Philip went to Samaria in that context, preaching about the Christ, ay nagkaroon po talaga ng effect at naramdaman nila na totoong si Jesus ang Mesias. In the context, nakaaway ng Israel yung Samaria. Ang punto po rito, wala na pong pagkakaiba yung Jews sa Gentiles. Kasi dati ang tingin pa po ng mga Hudyo, hindi tayo yung mga totoong pinili ng Diyos . Dahil po rito, dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo, napapagbuklod na ang lahat ng nasyon, magkaiba man tayo, anuman yung katuruan ng bawat isa. Ito po yung naggagawa ng Ebanghelyo. Ang ganda po ng punto po din dito sa saad na ito. Yun nga po, isang kamangha-mangha kung paano mas lalong naipamalas ang katotohanan ng Ebanghelyo sa pagbubuklod ng mga Hudyo sa mga Samaritanong kaaway nila sa matagal ng panahon. Hindi tinuturing na totoong nakapwa nila yung Samaritans. May sarili-sariling temple sa mga Hudyo in Zion, sa Samaria in Mount Gerizim. Meron pa po palang hari na sinira yung templo ng mga Samaritans. Kaya talagang nagkagalit-galit ang mga ito. Kaya dito mas lalong nagiging makatotohanan si Jesus. Na paano magkakabati ang mga taong ito? Well, because of the truth of Jesus Christ. Nagkakaroon ng reconciliation. At ang buhay nito sa bawat isa. Ibig sabihin, si Jesus ay totoong napasa kanila na. Kasi naipapamalas nila yung pagmamalasakit . Na wala nang hidwaan sa isa't isa. Nagpapahayag sila patungkol kay Jesus. Kaya't sa ngalan lamang din ni Jesus tayo humahayo
sa grupo ng, hindi sa ngalan ng simbahan. Tayo ay tumutungo sa parte ng Purok 6 dito sa Bulacnin, not because we are Cruciform Life Church. No, we will go there, we are praying dito po sa Pusil and somewhere in Lipa because sa ngalan ni Jesus, kailangan maipahayag na siya ang Kristo. Wala po nagko-compel sa atin. Ba't natin ginagawa yon so that we will look good to the community? Not really. Pero kailangan ng bawat isa si Jesus. Kailangan maipakita ang buhay ni Jesus. Kailangan maging katotohanan yung mensahe natin. Hindi natin ng Ebanghelyo. Umahayo tayo hindi dahil sa ngalan ng simbahan o kaya sa grupo ng mga taong ating kinabibilangan. No, kahit magkaiba, saan tayong community, pwede tayong magkaisa doon. O sa anumang layunin. Si Jesus ang Kristo at siya ay nararapat na maipahayag sa buong sangkatauhan ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ganun lang po ang tunay na layunin natin kung bakit natin ginagawa yung mga tila hindi naman basta kailangang gawin. Yun po ang puso kasi ng Diyos. So una, the gospel beyond certain men. Ngayon po, the gospel beyond certain men. Sunod sa Salaysay, verses 9 to 13, basahin po natin. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. Wow. They all paid attention to him from the least to the greatest, saying, "This man is the power of God that is called great." Yun yung inaano nila, kino-confess pa. And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip, as he preached good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Naging mga mananampalataya po. Even Simon himself believed. And after being baptized, he continued with Philip, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Partikular po na binibigyang punto dito ni Lucas ay yung isang tao na si Simon. Okay, kasi sa una, nagkaroon na po ng magandang resulta yung kapahayagan ng Ebanghelyo. Now dito, binibigyang punto si Simon na itala po ni Lucas, tama po ba? I mean, obviously, nakasulat dito sa Acts. Pero outside the Bible, si Justin Martyr, nabanggit ko na po si Justin Martyr, isa po sa prominente na unang Kristiyano sa unang panahon, na itala din po niya sa kanyang sulat na Apology, na meron pong isang tao na kinikilalang Supreme God sa Samaria, si Simon. At marami rin po siyang followers na para po siyang tinatrato talagang leader at God nga daw po because of the magic na ginagawa niya. Meron pang some kind of religion. Hindi ko alam kung Simonism or whatever, no? Pero nagkaroon pa po ng relihiyon ang taong ito. So this is not an ordinary man sa Samaria, pero this extraordinary man caught the attention, yung attention po niya was caught in the proclamation of who Jesus is. Ang pagkamangha ng mga Samaritano sa mga mirakulo, sa impluwensya ng mga salamangka o magic, ay maituturing na dahilan para kilalanin nilang Kristo si Jesus dahil sa kapangyarihang naipamalas ni Philip sa ngalan nito. Assumption ko lang po ito, na dahil po sa miracles, na-draw po yung mga Samaritans. At behind the miracles,
is the person of Jesus Christ. That caused them to believe. And in the scriptures that they know, pinahayag ni Philip, siya ang Kristo. Si Simon, who practices magic, ay masasabi din po natin na nadala kay Philip because of the power that Philip displayed. The healings, the exorcism. Basically, yun po yung pwede ko din pong maisip. Pinapahayag rito ang higit na kapangyarihan ng Diyos sa sinuman at sa teritoryo ninuman. Let me say again na saan man tayo tumungo, kahit po itong sila Philip going to Samaria, merong isang tao na magaling sa mahika, walang Simon, ang katotohanan si Jesus ang Kristo. Ang katotohanan, meron pang mas nakakahigit sa'yo. Yung kapangyarihan mo ay hindi mo talaga kapangyarihan yan. Merong mas higit na kapangyarihan. So wala pong maglilimita sa atin para tumungo man kung saan at maipahayag si Jesus dahil siya ang pinakahigit na makapangyarihan. Siya ang tunay na hari. Kaya napapasailalim sa otoridad ni Hesukristo ang lahat. Kaya't walang makahahadlang sa pagsulong ng ebanghelyo sa lahat ng dako. Although other places ay talagang pagdating sa gospel, papatay po sila. Yun yung manaranasan ng mga apostol din naman at ibang martyrs. Pero ang katotohanan, si Jesus po ay dapat maiproklama sa bawat lugar. Kasi napapasailalim din sila sa isang kapangyarihan. Mas lalo ring pinagtibay ito sa sunod na chapter kung paano rin kinalaunan na paluhod si Saulo kay Jesus na agad niyang tinawag na Panginoon. Ito po yung the way I see it. Si Simon ay counterpart din ni Saul sa chapter 9. Kasi after all, pumapatay siya ng Christians. Nung nakita niya si Jesus, "Who are you, Lord?" Kaya, the gospel is beyond certain men. Kahit sino ka pa, kapag naintindihan mong si Jesus ang nakahigit sa iyo, mapapaluhod ka sa Kanya. Ayan po. That is number 2, the gospel beyond certain men. And third, the gospel bound to certain men. Ito mahalagang maintindihan din po natin ito. Sa mga naganap sa Samaria, the miracles, the proclamation of the gospel, ang nangyari, sa verse 14 to 17, basahin po natin. Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down, kasi in Jerusalem, mataas na lugar po yun, bumaba, sabi po rito, and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen, the Holy Spirit had not yet fallen on any of them, but had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them and received the Holy Spirit. Alam ko na po yung naisip nyo. Meron bang baptism of the Holy Spirit? Hindi, I'm just kidding. Pero yung iba po kasi ganun eh. Merong water, meron pang baptism of the Holy Spirit. Pero no. Let's not be, ginajoke ko lang po kayo anyway. So, ang unang pinakita rito ay ang kahalagahan ng pagtatalaga ng pananahan ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya, kung saan tanging mga partikular na lingkod lamang ang binigyang tungkulin nito. That is how I can probably explain. Kasi po, kung iisipin po natin ito, bakit kailangan pang tumungo yung mga apostol for the
blessing of the Holy Spirit na pinreach yung gospel sa kanila sa Samaria, naniwala sila. Nabautismuhan din. Bakit kailangan pang tumungo yung partikular na tao, again, na mga tao, so that the Holy Spirit will be given? My take is, or the way we may see it is like, sinabi ko nga po, mas mahalaga yung impartation of the Holy Spirit than simply the means of accepting Jesus Christ in the baptism. But the point is, sige po, ang sakramento ng bautismo ay sinisimbolo na mismo ng pagiging isa kay Jesucristo. Yung others, immersion, right? So, the dying and rising to a new life symbolizes the baptism. Meaning, you are being one with Christ in His death and resurrection. The pouring naman, which is the mode na ginagawa po natin, is the mode of the pouring of the Holy Spirit. Kaya yun po yung mas sinasabi, or we are agreeing, yun po ang punto ng baptism. Yung pouring ng Holy Spirit, sinisimbolo ng baptism. Which is evident po sa ibang, even here sa text na ito. The point is, ginawa na yung baptism eh. Wala pa rin yung Holy Spirit doon. Medyo, tricky ito, kung paano natin ito uunawain. Pero one thing is, the impartation of the Holy Spirit or the sacrament of baptism should only be done by appointed people. Nakuha po natin. Because at this point in time, tanging mga apostol pa lamang ang binigyang otoridad para maisagawa po yung ministeryong iyon. Although Philip baptized these people, pero the point of the impartation of the Holy Spirit, because this is the first time na outside Jerusalem. Kaya sa umpisa, kinakailangan pong mga apostol ang magsagawa nung impartation na ginawa. Okay? Pero kinalaunan, hindi na po yun yung naging makikita nating pattern. Kasi mawawala naman later on yung mga apostol. Kaya naging priesthood of believers na po tayo. Yun po yung masasabi po natin. So, pero at least in this text, dumalabas po na kinakailangan pa rin pong mga apostol ang magsagawa nun. Okay? Binibigyang punto lamang rito muli na higit na kailangang mangyari ay ang pananahan ng banal na Espiritu. The point is, yes, you are a Christian. Paano niyo po masasabing, by the way, Christian po kayo? Well, umaattend po ako ng church. Well, I believe that Jesus is the Christ. I do confess that. I believe in the gospel. I will be saved by believing in Jesus Christ. Trusting in the penalty that He paid on the cross. Hindi ko na kailangan pagbayaran. Nabuhay siya. And that means He is justified. I will be justified also. I will be forgiven. It's not just knowledge also, but the reality of the life of Christ in you. Yung si Jesus ba ay talagang namatay na rin kayo at kayo ay buhay na at iisan na kay Jesus? How can that happen? If the Holy Spirit enabled you to live like that, ibig pong sabihin, ang nagdudulot po nun ay yung banal na Espiritu. Kaya mahalaga po ang realidad ng buhay ni Jesus sa atin, which can only be done by the Holy Spirit. That seals, sabi nga, seal of our salvation. We cannot be a Christian kung hindi naman tayo, walang ganong epekto. At napasa inyo ba talaga ang banal na Espiritu? Yun po yun. And this is one point na kinakailangan ma-impart yung banal na Espiritu.
Okay po. Ngunit dahil dito, in verses 18 to 24, basahin po natin, now, bumalik kay Simon, when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent therefore, nagkasala po siya, kinakailangan mag-repent. Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, I do not sure if God will forgive you, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in the gall, in the bitterness, in the bond of iniquity. And Simon answered, pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me. Ganda po ng emphasis again dito ni Lucas sa ginawa ni Simon. Pangalawang pinapakita, sabi ko po, una, yung banal na spirito. Pangalawang pinapakita rito ay ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Taglay ng banal na spirito. Taglay ng banal na spirito ay hindi kailanman magagawang manipulahin ng tao, kung saan tanging mga pinagkatiwalaang lingkod lamang rin ang itinalagang mamahala nito. Another thing, the effect of the life of Christ is through the Holy Spirit. The power to minister the word, to shepherd the people, the strength to go through sacrifices is not your own will, but again by the Holy Spirit. Na hindi mo pwedeng, ay gusto ko rin, kaya kong mag-preach ng ganyan. Pwede ba akong, bigyan mo ako ng ganyang kapangyarihan? The problem here is, akala ni Simon ganun lang. Kaya nga, wrong theology leads to wrong practice, right? Hindi niya kilala kung sino ang Diyos. Hindi niya alam kung sino talaga pa rin si Jesus. Bagamat namangha po siya. But at this point in time, kailangan siyang may correct. Because you thought ganun ang Diyos. You thought you can simply do what you want to do. Mukhang may envy ka. Na gusto mo lagi yung atensyon ng tao, gusto mo may ganun ka rin. Gusto mong maipamalas yung kapangyarihan na meron si Philip maaari, katulad namin, and laying on the hands of the apostle, laying the hands so that the people will receive the Holy Spirit. Gusto mo may ganun ka din. Why do you want to do that? And for us, why do you want to teach the word? Why do you want to minister the gospel? Why? No, you can only do that in a manner na talagang ikaw ay itinalaga ng Diyos. In a manner na ikaw ay kagamit-gamit. In a manner na talagang tapat mong gagawin ito. Because the Holy Spirit cannot use such people with this kind of intent. But Simon is repentant. Ayaw niya ng ganitong may puso. Akala niya tama yung kanyang intensyon. Which is obviously mali. Ang hangaring ito ni Simon ay pagkakasala dahil sa maling motibo. Dulot ng maling pagkaunawa sa Diyos. Kaya't dito masasabing hindi rin kayang pilitin ninuman na gampanan ang tungkulin ng pangunguna sa gawain ng Diyos, liban sa mga itinalagang lingkod ng Diyos. Yes, may mga inappoint po ang
ang Diyos, pero another thing na nagpasailalim sa kaparaanan ng Diyos sa kanyang salita. Nagpasailalim ka ba na ikaw ay maging kagamit-gamit para sa ministeryo? Kasi I think others will just go out to the streets and proclaim, I'm a pastor. I have the authority to preach the word. Oh, how can you say that? Did someone really saw na ikaw ay dapat magamit? Talaga bang kaya mong maibahagi ang ebanghelyo? I will later quote yung sinabi ni Paul kay Timothy, pero may sinabi rin si Paul kay Timothy, rightly handling the word of God. Rightly dividing the word of God. So hindi lang po basta parang sino man yung parang magbabahagi na lang din. I want us to see these things. Sabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 1:1-2, you then, I hope I'm not mistaken, 1-2 po ba? Yeah. You then, my child, hindi ko po nalagay, mali eh. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. And what you heard from me in the presence of many witnesses, entrust to all men, faithful men, who will be able to teach others also. Timothy is being appointed, encouraged actually also by Paul, nagampanan yung tungkulin ng pagpapastor sa Ephesus. Nagampanan ito kung kung ano yung mga natutunan mo sa akin. Kasi ang problema po, baka pwedeng matuto lang tayo ng salita ng Diyos kumbaga parang sariling kaunawaan lang. Apostolic understanding ang pinupunto po rito, and who will be entrust to faithful men. Kumbaga, mag-raise ka rin ng mga faithful men na makakapagturo din sa iba. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang gagamitin ng Diyos sa ministeryo ay ang mga mapagkakatiwalaang taglay ang mga kakayanan para sa tungkulin. Sabi nga po, if you want to be a doctor, you cannot simply go there and kaya kitang bigyan ng reseta. Kaya kitang tingnan kung ano yung problema mo. No, a doctor is a doctor because they went through the process of becoming a doctor. All the studies, examinations, board exams, the oath, and someone will just go there and proclaim the word as if we do not want to parang maglatagan tayo ng credentials dito. No, it's not about that. The point is, are there really such men na talagang seryosong ibahaging ebanghelyo by going through what it takes to become that kind of man? To be someone who are among the faithful, who will really proclaim the truth of the gospel and no other else, who will live out the gospel, who will shepherd the people, who will fight the false teachings, who will protect the sheep. Naway huwag rin nating maliitin o kaya'y laruin ang ministeryo. Kaya't ang sino man na nagnanais sa banal na gawain ng Diyos ay kinakailangang maging karapat-dapat para rito ayon sa grasya ng Diyos. Kaya't sa huli, in verse 25, gusto ko po yung huling parte nito. Kaya't sa huli, now, when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. Actually, as they go back to Jerusalem, they are preaching the word of God.
to the villages in Samaritans. Hindi po yung, 5 o'clock na, go home, or whatever, no, tapos na yung business meeting natin, go home. As they go back, they were sent to lay hands so that the Holy Spirit will be received by the Samaritans. Hindi lang po yung parang tingin nila, yun lang yung gawain nila. No. We will participate in the proclamation of the gospel in this city. Hindi yung parang kami yung espesyal na magbabahagi lang ng banal na Espiritu. They are dedicated in their lives na hanggang sa dulo, we will continuously proclaim the gospel. Ipinamalas nila Pedro at Juan ang katapatan na gampanan ang tungkuling iniatas sa kanila. Sila rin ay nakibahagi patuloy sa kapahayagan ng Ebanghelyo. Ito po ang masasabi natin rito. Ang tunay na mga lingkod ng Diyos ay tapat na ginagampanan ang tungkuling maihayag ang Ebanghelyo sa lahat ng pagkakataon at uuwing sapat sa kanila ang tungkuling iyon. Yes, you are appointed to minister the gospel. Wala ka ng ibang aasahan pa, kundi yun lang ang gampanan mong gawin. In other words, hindi ka espesyal, wala kang ibang aasahan pa kung ano pa yung gusto mong maranasan sa buhay. No, you are not doing this for the sake of gain or whatever else, or anything else. You go and preach the gospel, you go home just simply preaching the gospel. And you are fulfilled, uuwi ka na, masaya ka, yun ang ginawa mo. Hindi yun lang? Yun na yun? Yes! That's what you're called to do. You're not special. I mean, kailangan paglingkuran ka. Kaya mga minamahal, patuloy na pinapahayag sa atin sa umagang ito na the gospel and its ministry are bound to certain men but entrusted to appointed men. Nagsasabi ring, the gospel is for all and for the faithful. Tatlong katotohanan ang pinapahayag nito. Una, the gospel beyond certain men. Second, the gospel beyond certain men. And third, the gospel bound to certain men. O kaya'y others, individuals, at ministers. At kung ikaw ay tunay na nagnanais kay Jesucristo, ito po ang mensahe para po sa inyo. Maybe you're here because you want Jesus Christ. Paano ba yun? Alam ko si Jesus Alam ko naman may church akong inaatinan dati. Simula pa nung bata ako, may ganun ng church Pero ano bang meron din dito? Sino ba si Jesus? Well, probably you have that desire. Kung ikaw ay tunay na nagnanais kay Jesucristo, manampalataya ka sa Kanya. Kalakip ang pagsisisi sa iyong mga kasalanan at magpasailalim, let me emphasize this, to the baptism. Bilang kapahayagan na ikaw ay iisa na kay Jesus at ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo na. Huwag kang manatiling tila alam mong ikaw ay Kristiyano, ngunit namumuhay ka sa sarili mong kaparaanan ng kapahayagan nito. Na tila, I do not need to submit to whatever way, like the process of becoming a Christian. I'm a Christian. No, there are appointed ways so that you will be secured that you have come to faith. The church is one that is appointed, or the appointed also means to help you in that journey. Sa puntong ito, hangarin mong maging makatotohanan ng iyong kaligtasan
ayon sa nais ng Diyos. Nakakala mo, katulad ni Simon, yun na yun. And then suddenly, may ganun palakas siyang kaunawaan. Let me also plead na huwag tayo maging ganun. Siguraduhin nating may totoong kaligtasan tayo sa tamang kaunawaan sa Diyos. At bilang Kristiyano, patuloy mong alalahanin na ikaw ay iisa na kay Jesus. If you are a Christian, huwag ka nang magduda pa. If you're a Christian, do not ever hesitate. Kung ikaw, kailangan pa bang makapag-church pa ba uli ako? Gagawin ko ba uli ito? Yes, you are Christian. At ang banal na spirito ay nasa iyo na. Naway patuloy kang maging kaaya-ayang instrumento ng Ebanghelyo at manatiling lumalago rito. Tayo po'y manalangin.